Hello mga kakoral, so today ay magsisimula tayo ng pag-aalaga ulit ng broiler chicken. At samahan ninyo ako dito sa aking YouTube channel, Coral, your guide to animal production. Dalawang linggo na nga mga kakoral ang nakalipas nang hindi tayo nakapag-alaga ng manok dahil nilinis natin itong ating poultry house. At ngayon finally ay nakakapag-alaga na rin tayo at nakakapag-produce na rin tayo ng manok. So ito na yung ating mga sisiyo mga kakoral. Kaya kung bago ka pa lamang mga kakoral sa pag-aalaga ng mga manok, specifically broiler chicken, itong video na ito ay makatutulong sa iyo ng malaki. Kaya panoorin mo ito. So, ang una natin gagawin dito mga kakoral ay i-distribute natin itong mga broiler chicks dito sa kanilang kulungan. So, direct na natin ilagay sa bawat pen nila, sa bawat cage nila. At 2 weeks sila dito, and after 2 weeks ililipat natin dito sa kabila yung iba. So kasi brooding pa lang naman ito, or 1 week or 2 weeks, depende po sa panahon. Ang mga sisiw na aalagaan ko nga pala mga kakoral ay nabili ko dito sa aming bayan ng Bulalakaw sa kila Ate Jel. Simula pa naman talaga noon mga kakoral ay dito na talaga ako namimili ng aking mga kailangan sa aking pag-farm, katulad ng mga feeds, katulad ng mga stocks, katulad ng sisiw. Kaya napakaswerte ko dahil meron tayong business partner na accessible anytime. At pero syempre mga kakoral, itong sisiw naman ay every week lang talaga siya dumarating, every Friday sa loob ng isang linggo. So kung makikita ninyo mga kakoral ay dinidistribute ko na itong ating mga broiler chicken, or I mean broiler chicks. Pero mga kakoral, I just want to give you some advice na kapag bago ka pa lang sa mamanukan, bago pa talaga dumating ang mga sisiyo, dapat malinis na, maayos na, well prepared na ang mga kailangan sa loob ng kulungan. So ang next natin na gagawin dito mga kakoral ay maglalagay tayo ng tubig. So tubig muna ang ating ilalagay. Sa paglalagay pala ng tubig mga kakoral, napakahalaga na dapat ang tubig na ibibigay natin sa ating mga manok ay malinis. At the same time, hindi lang malinis yung tubig, malinis din yung kanilang lalagyanan. So kung makikita ninyo, sinando ko lang yan dyan sa may balde, pero malinis talaga yan mga kakoral ang tubig na meron dyan, kasi nilinis ko talaga yan before pa talaga dumating itong mga sisiw. Syempre, sino ba naman ang magnenegosyo kung hindi natin aayusin ang pag-aalaga sa ating mga manok? At after ko malagyan ng malamig na tubig mga kakoral, may pinakulo akong tubig. So take note mga kakoral ha, after mo malagyan ng malamig na tubig, so lagyan mo siya ng mainit na tubig para maging maligamgam itong ating tubig na ibibigay sa ating mga manok. Napakahalaga ito mga kakoral dahil ang ating mga sisiw ay nanggaling sa isang napaka mahabang paglalakbay. I think nanggaling pa ito sa Batangas City papunta dito sa Oriental Mindoro, at kami yung pinaka malayong bayan or pinakadulong bayan sa probinsya ng Oriental Mindoro. And after ko malagyan mga kakoral ng mainit na tubig, ay nilagyan ko ng tig-isang kutsaritang asukal itong ating tubig, nang sa ganun ay maging manamis-namis siya. So may scientific explanation naman dyan mga kakoral kung bakit ganyan ang nilalagay, kasi nga para yon, matanggal yung stress ng ating mga manok na nanggaling sila sa isang mahabang paglalakbay. At after kong malagyan ng asukal mga kakoral, of course ay kailangan natin yan takpan isa-isa. Bale, yung aking pangtakip nga pala dyan mga kakoral ay naghalo-halo na, kasi nga yung aking mga lalagyanan ng tubig dyan ay dalawang klase yan. So hindi siya compatible yung takip. Kung makikita ninyo, hindi siya compatible, kaya kailangan natin siyang palitan. Syempre dapat ay walang tulo na mangyayari, kasi nga ay iiwanan natin yung mga manok dyan. Siyempre dapat ang tubig ay
available at all times kasi ang trabaho lang ng manok natin dyan sa loob ng kanilang compartment mga kakoral ay kakain talaga lang at iinom dyan. So dapat available at all times itong kanilang mga pagkain at the same time itong mga tubig. At by the way pala mga kakoral, i-rest muna ninyo ang chicken ninyo for a few minutes, and then after nyan ay tubig muna ang ilalagay. Huwag nyo munang lagyan ng, ng feeds. At hayaan nyo muna dyan mga kakoral, after 2 hours in my practice mga kakoral ay bago ko sila lagyan ng feeds para mas tanggal na talaga or siguradong tanggal na yung kanilang stress. So kung makikita ninyo mga kakoral ay patapos na akong maglagay ng takip dito sa ating mga lalagyanan ng tubig or watering trough ng ating mga manok. Syempre pagkatapos natin yung lagyan ng takip, ang next na gagawin natin dyan mga kakoral ay i-distribute natin sa ating mga broiler chicks. By the way mga kakoral, ever since pa naman talaga, college pa lang talaga ako, love ko na talaga ang pag-aalaga ng manok. Parang ito na yung expertise ko. Maikwento ko lang sa inyo mga kakoral kasi after graduation nung college ako ay inabsorb ako ng school ko, alma mater ko, Occidental Mindoro State College, Morta Campus or College of Agriculture. Doon ako nagturo for 1 year. At siguro kung hindi ako umalis doon kasi nga syempre bago pa mag-start talaga yung klase every school year ay binibigay na yung mga assignment kung ano yung tuka mo sa buong isang taon. So nabasa ko before na naka-assign ako sa poultry production sa Occidental Mindoro State College sa College of Agriculture. Kaya hindi ko alam, siguro dahil nga nakitaan nila ako ng potential when it comes to yon sa pagre-raise ng chicken, at doon talaga okay talaga ako dyan sa pag-aalaga ng manok. And even before talaga yung thesis ko nung college ako mga kakoral ay may kinalaman na rin sa pag-aalaga ng manok. At the same time nung nag-master's degree ako, may kinalaman na rin sa pag-aalaga ng manok. So ngayon mga kakoral, it is may ginagamit ko lang siya para libangan, char. So ganda ng libangan, no. Ginagamit ko lang siya pang palipas ng oras, at gusto ko din talaga na may ginagawa ako, hindi yung pagkatapos ng sa school pagtuturo ay nakahiga na lang tayo, mag-gadget na lang tayo, mag-cellphone na lang tayo, mag-chismis na lang tayo. So ang ginagawa ko talaga mga kakoral ay ito ganito, paghapon ito yung ginagawa ko, pag umaga naman syempre bago pumasok sa school ito yung ginagawa ko, at every Saturday naman yun yung time na mag-harvest tayo. Syempre yun, excited ako doon kasi ito yung time na kikita na tayo, di ba? So yung natin after ng natin pag-aalaga, so na tayo harvest na tayo ng ating mga pinagtsatsagaan araw-araw, chal. Hindi naman pinaghirapan, ginagawa araw-araw. So, ayan mga kakoral, tapos ko nang mailagay dito sa ating mga manok ang ating mga, sisiyaw ang mga tubig. So, ngayon naman mga kakoral ay maglalagay na tayo ng feeds. So, katulad ng sinabi ko sa inyo mga kakoral, at least 2 hours. So in my practice yun mga kakoral, hindi ko alam kung anong practice ninyo, basta sa akin practice ko yan, wala tayong pakialaman dyan. Baka sabihin niyo ay mali-mali naman, ay practice ko ito, bahala kayo sa buhay ninyo, akin ito char. So yan muna mga kakoral, nilagay ko na itong ating feeding trough para yung mababa lang muna. Syempre mga kakoral, ang ibang practice ng ibang racer ay nilalagay sa lapag. Lalagyan ng dyaryo bago doon ilagay ang feeds. Ako naman mga kakoral, syempre in my siguro 10 years, isang dekada na ako nag-aalaga ng broiler chicken. So nakita ko naman na talaga na it's okay naman to use feeding trough na mababa lang siya, at kaya naman talagang makatoka itong ating mga broiler chicks. So bali 12 lang yan mga kakoral na compartment. So katulad sa previous vlogs ko na nasabi sa inyo mga kakoral, itong aking broiler house mga kakoral ay nakadesign for research. Every time na maisipan ko mag-conduct ng isang research na may kinalaman sa animal nutrition, specifically sa broiler, ay ito yung aking ginagawa. Ako. Kaya
dadaan talaga siya sa scientific investigation. Actually, marami na rin akong na conduct na research, and of course, syempre, hindi ko lang nga siya na ilalabas, hindi ko siya na ipipresent sa mga conference, pero one day siguro makakapag-present naman tayo, pero nandyan lang. Ang what I mean, mga kakoral, kung bakit ginagawa ko ito, gusto ko kasi ng magkaroon ako ng sariling product na ako mismo ang nakakita na ganito yung resulta na dumaan talaga sa isang scientific investigation. So that's it mga kakoral. Tapos na tayo maglagay ng tubig, tapos na tayo maglagay ng feeds, at ito na ang ating finished products. So yan, so thank you so much. And that's it mga kakoral. I hope nag-enjoy ka sa panonood ng aking video.